Siya magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Kaligayahan hindi mo ma-explain. Kaligayahan na kahit saan ka pumunta ka man sa US, pumunta ka sa ang lugar, eh hindi mo ma-explain ang kaligayahan yun. Ang kaligayahan yun ay tanging sa Panginoon naman natin makikita ang kaligayahan iyon. Kung ngayon hindi ka masaya, dahil kunwari, naisip mo, mahirap ako, eh ganito na ako since birthday. Pero hindi, sapagkat kaya ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ibigay sa'yo ang wealth na tinatamasa at gusto mo. If you receive Him, if you believe in Him, at handa ka na paguhin ka ng Panginoon at patuloy na receive mo siya sa buhay mo. Pangatlo po ay be a partner with God. Sa business world po ay gusto po natin ng partner, di ba? Even sa relationship, gusto natin ng partner. Minsan naisip natin, paano kaya kapag tumanda na ako, wala na akong kapartner? Wala akong partner kasi wala naman kang gusto sa akin, ganun. Kasi ganito ako. Di ba lilimitahan mo yung sarili mo? Gusto mo magkaroon ng partner, pero wala naman kasi. Kasi ganito ako. Nahiya ako, ganito, ganyan. Torpe ako, ganito ako. Eh ganito na ako, simpleng tao lang ako eh. Gusto ko nang mamatay, ganito. Pero nag-desire ka naman na gusto mo magkaroon ng partner. Ano kaya yun, di ba? Pero hindi. Kung gusto mo magkaroon ng partner, mas best po ang maging partner mo si Lord. Mas best na maging partner mo si Lord. Na kahit kailan hindi ka naiiwan, kahit kailan hindi sasaktan ang puso mo. Di ba? Sabi pa nga, sinaktan mo ang puso ko, ngayon ay nagdurugo, di ba? Binusan mo ng asido, pinukpok mo ng martilyo, pero kahit kailan ay hindi yun mangyayari kapag ang Diyos ang magiging kapartner mo sa buhay. Bibigyan ka ng joy, bibigyan ka niya ng sagana, at bibigyan ka niya ng joy na hindi mo ma-explain. Minsan, sinasabi nila para ka ng baliw, pero hindi. Dahil nababalik mo lang sa Panginoon na hindi mo na-explain yung kaligayahan at ramasa, di ba? Kung nakikilala niyo po si David, sumayaw siya, di ba? Sumayaw siya ng walang pakailan. Kung naalala niyo po, sumayaw po si Noah. Kung hindi ako nagkakamali, sumayaw siya naked. Bakit kaya ginawa niyo parang bariw na, di ba? Ano kaya yun, na-broken hearted ba siya? Or anong nangyari sa kanya at sumasayaw-sayaw dyan sa may kalsada? Kung ano, di ba? Pero yun po kasi yung joy. Yung joy na hindi mahihigitan ng kung sino man. Hindi mahihigitan ng boyfriend mo, hindi mahihigitan ng kung sino man na iniisip mo yung joy na yun. Sapagkat sa Panginoon mo lamang yun makikita. Pero matatamasa mo yun. Matatamasa mo yun kung you believe in God. If you receive God in your life. Diba? Oo, sa mundong ito, puro kabiguan na lang siguro. Siguro, sa tingin ko yung mga news ngayon ay gera. Sa tingin ko ngayon mga bagyo, siguro malungkot ka kasi yung palayan mo ay inano ng bagyo. Malungkot ka, namatayan ka, ganon, may mga ganong version ka. Paano pa ako liligaya, namatay yung asawa ko? Paano ako liligaya kasi broken-hearted ako ngayong Valentine's? Kasi malungkot ako ngayong Pasko. Kasi ganito, iniwan niya ako dun sa aeroplano. O kaya nagpakabi ng ganon na siya, ganon. Diba? Pero hindi. Kapag partner natin si Lord sa buhay natin, sinasabi niya, Hebrew 11. Hebrew 13 verse 5. I will never leave you, nor forsaken you. I will never leave you again. And never, ever forsaken you. Kahit na marami tayong mga kasalanan, kahit na paulit-ulit ito, God is never leaving us. Kahit na anong bagay na isip natin na, kasi ganito ako eh. Kapag nakaw ako eh. Kasi nakapatay ako no. Kasi ganito ako eh. Marami akong kasalanan. Bakit ko i-receive si Lord? Eh, si Lord naman eh. Hindi niya tinitingnan kung ano ka. Kung gaano ka man makasalanan. Kundi tinitingnan niya ang puso mo. Your heart that desiring to receive Him. Your heart that desiring to believe in Him. That everything would be changed. If you confess your sins, He is faithful and just. At magagawa natin yun, mga kapatid. Kung tayo'y nananampalataya sa Kanya, na kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang gawin ang lahat. Kung makikipag-partner lamang tayo sa Panginoon, kailanman ay hindi tayo niya bibiguin. Pasasaganahin pa niya ang ating sakahan,
Ang fish fund, kung may fish fund tayo, kung nag-aaral man tayo, magiging top-notcher tayo, ma-achieve natin yun na maging top-notcher sa board, di ba?